Philip Salvador, napaiyak sa galit sa pagkaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Hindi nakapagtimpi ang aktor at senatorial candidate na si Philip Salvador ng matanong tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong umaga, Martes 11 ng Marso. Sa kanyang pagdating mula Hong Kong sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3. Sa isang ambush interview na isinagawa ng mga mamamahayag, ipinahayag ni Salvador ang kanyang saloobin at pagkabigla kaugnay ng isyu ng arrest warrant na inilabas laban kay Duterte. Ayon kay Salvador, hindi ipinakita sa mga abogado at doktor ni Duterte ang arrest warrant na nag-udyok sa kanyang pagkakaaresto. Sinabi pa niya na walang pinayagang lumapit kay Duterte, maging ang mga abogado nito at mga doktor upang magbigay ng tulong. Walang makalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, ni isang doktor man lang para palapitin sa kanya. Wala, ang pahayag ng aktor. Malinaw ang kanyang pagkagigil at hindi pagkakaintindi sa naging proseso sa pag-aresto kay Duterte, na para sa kanya ay tila isang hindi makatarungan na hakbang. Nang tanungin kung ano ang susunod na hakbang na plano ng kampo ni Duterte, ipinaliwanag ni Salvador na ang mga abogado ng dating Pangulo ang dapat na magpasya sa isyong ito. Ayon pa kay Salvador, ang mga abogado ni Duterte ang kailangang magsumite ng mga kinakailangang hakbang sa Korte Suprema. Nasa mga abogado yan. Kailangang mag-file sila ng ano sa Supreme Court. Kasi illegal ito. Wala namang pinapakita dagdag pa niya, na tumutukoy sa arrest warrant na hindi umano ipinakita sa mga abogado at iba pang legal na kinatawan ni Duterte. Sa kabila ng mga pahayag ni Salvador, ang opisyal na pahayag mula sa Presidential Communications Office, PCO, ay nagbigay ng impormasyon na nakatanggap ang gobyerno ng isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court, ICC. Laban kay dating Pangulo Duterte. Ayon sa PCO, ito ay bahagi ng mga hakbang na isinasagawa ng ICC kaugnay ng investigasyon sa mga kasong may kinalaman sa umano'y paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng kanyang administrasyon. Partikular na sa kampanya laban sa iligal na droga. Ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang kontrobersyal na isyu na nagsimula ng ilabas ng ICC ang mga akusasyon ukol sa mga extrajudicial killings at iba pang human rights violations na ipinaparatang sa administrasyon ni Duterte, bagamat iniwasan ng gobyerno ang mga hakbang ng ICC. Patuloy na itinataguyod ng mga kritiko ang pangangailangan ng accountability at katarungan para sa mga biktima ng mga alleged na paglabag sa karapatang pantao. Samantala, ang mga pahayag ni Salvador ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng mga pro-Duterte at anti-Duterte na sektor. Ang aktor, na isang kilalang taga-suporta ng dating Pangulo, ay tila nagbigay ng mga opinyon na nag-aalala sa mga hakbang na isinasagawa ng mga international na institusyon tulad ng ICC. Para sa kanya, tila may mga hakbang na hindi alinsunod sa batas at hindi sapat ang mga dokumento upang magpatuloy ang mga aksyon laban kay Duterte. Ang isyu ng arrest warrant laban kay Duterte ay patuloy na pinag-uusapan at sinusubaybayan ng publiko. At ang mga pahayag ng mga personalidad tulad ni Salvador ay tiyak na magpapaigting sa mga debate ukol sa batas, katarungan, at ang papel ng mga international na korte sa bansa. Sa ngayon, ang mga hakbang na gagawin ng mga abogado ni Duterte ay isang mahalagang bahagi ng mga susunod na yugto ng kasong ito.